Hello ka-trade, dito sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-trade. So, beginner's guide ito ka-trade. Gagawin kong simple, step by step para matuto kayo. So, yung video kasi natin na tutorial matagal na, 5 years na yata, outdated na kaya ito. Bagong tutorial. Ang mga traders ngayon, ang gusto lang i-trade ay gold dahil mabilis ang gold, mababa yung spread or yung trading fee. Okay, so hindi mo na kailangan maghintay ng matagal, pwede ka nang mag-profit agad. So dito sa video nito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-trade, okay, sa gold, scalping, kasama na yung Bibiano Forex Strategy, yung strategy ko. Tapos, tuturuan ko kayo kung paano mag-trade, okay, paano mag-trade gamit ang $100 na kapital. Okay, so scalping, ibig sabihin, mabilis lang na trade, hindi kailangan matagal kasi alam natin may mga trabaho din tayo. Ang Forex or foreign exchange ang pinakamalaking financial market sa buong mundo. Okay, 8 trillion US dollar ang daily volume. So mag-ingat kayo ka-trade kasi maraming mga scam, mga Ponzi scheme, mga scam, networking na ginagamit ang Forex trading daw. Mag-invest lang kayo at tutubo yung pera ninyo. Hindi yun ganun kasimple. Dapat kayo mismo yung magti-trade. Okay? Kayo mismo magti-trade sa legit na trading broker or Forex broker. So, ito yung link. Dito kayo mag-trade para makasigurado kayo na legit yung trading, Forex trading na napasukan ninyo at hindi yan scam. Okay? Ang Forex trading ay legit ito ka-trade. Okay? Pinakamalaking financial market sa buong mundo. Okay? Ang babantayan nyo lang yung platform na pinagtitradean nyo kung legit ba. Okay? So, ito yung link. So, ang Forex trading ay tinatawag din itong currency exchange, palitan ng dalawang currency pair. Example, Euro-USD. So, dalawang currency pair yung tinitrade natin. Euro at saka USD. So, palitan siya ng dalawang currency pair. Kung nakita ninyo, sa bangko mayroong PHP USD. So, peso US dollar yung palitan. So, Forex pa rin yan. Ang pinakamalaking trader sa Forex ay yung mga bangko. So, sila yung mga institutional trader. So, tayo yung mga maliitan. So, mga retail trader ang tawag sa atin. So, ang Forex ay 24 hours, Monday to Friday. Okay, pwede kayong mag-trade. So, 180 plus currency pairs ang pwede nyo i-trade. So, PIP naman ang tawag sa pinakamaliit na movement ng presyo ng currency pair or sa Forex. Ang lot size naman ang tawag sa trade volume or unit. Example, ilang lots yung trade mo, lot size yung tawag doon or lots. So, paano gumagana ang Forex trading? Okay, so pagitan niya ng dalawang currency pair, example, Euro at USD. Okay? So, example, going long or nag-buy ka. Ibig sabihin, na-analyze mo, naniniwala ka na mas lalakas yung euro. Tataas yung value ng euro or mas magmamahal yung pera ng euro kontra sa US dollar. Okay? So, pag gumanda yung economy ng euro, so mas mamahal yung euro, tataas yung price or exchange rate ng euro-USD. So, kapag nag-buy ka, kikita ka dahil tumaas. Okay? So, kapag mag-sell ka naman or going short, ibig sabihin, naniniwala ka na mas malakas or mas lalakas yung US dollar, USD, kontra sa euro. Ibig sabihin, hina yung euro, lalakas yung US dollar. So, bababa yung rate or yung price ng euro-USD. Kasi hina yung euro, bababa, lalakas yung dollar. So, kikita ka kapag naka-sell ka, malulugi ka kapag naka-buy ka. So, ganun yung trade, palitan siya ng dalawang currency. So, kaya pwede kang mag-buy or mag-sell. So, ito yung best currency pairs na pwede i-trade for beginners. Euro-USD, the king. Okay, USD-GPY, the carry. GBP-USD, the cable. At AUD-USD, the Aussie. Okay, so ito kasi mabababa yung spread. Okay, kaya magandang i-trade. At sakto lang din yung galaw. Okay, mabilis din yung galaw. Hindi mo kailangang maghintay na matagal. Pero ang gold talaga ngayon, ang paborito ng lahat kasi mas mababa yung spread at mas malaki yung, mas mabilis gumalaw. Kaya hindi mo kailangang maghintay na matagal. Pwede kang mag-trade kahit sa 1 minute time frame, 5 minutes time frame. Dito sa Euro-USD, pinsan bumabagal to. Oras, 30 minutes, 1 hour yung trade mo, ganyan. So, mas mabilis ang gold. So, ang minimum capital sa strategy na ituturo ko sa inyo ay 10 US dollar. Okay? So, ang lot size na gagamitin natin ay 0.1 micro lots. Kaya kailangan ninyo ng XM Ultra Low Micro account. Okay? Kaya mag-open ka ng account. Gamit yung link na ito. Ilagay nyo yung partner code ko na Bibiano Forex. Tapos i-follow nyo ako sa Facebook kasi may mga
Pag giveaway tayo, pang capital giveaway. Kagaya ngayon, bubunutin ko ngayon yung 50,000 na pang giveaway, pang capital. Okay? Baka malay nyo, kayo yung manalo. So, kailangan nyo ng XM Ultra Low Micro account. So, mag-register lang kayo. Turo ko sa inyo kung paano mag-open ng XM Ultra Low Micro account. So, kailangan to para sakto sa $10 na capital. Okay, so kapag nakagawa na kayo ng XM account, email lang yung kailangan nyo, i-verify yung email nyo, tapos i-verify nyo yung account nyo. Mag-upload lang kayo ng valid ID at saka proof of address. Ang proof of address, ano lang naman? Pwedeng barangay clearance kung wala kayong mga utility bills. So default, magkakaroon kayo ng standard MT5 account. Ito, nag-deposit ako dito ng $199. So gagamitin natin yan sa tutorial na ito. Pero, hindi kayo pwedeng mag-trade dito kasi standard yan. Kailangan natin ultra low micro. So, okay, balik tayo dito. Pindutin nyo ang create new account. Tapos piliin nyo yung real, tapos continue. Tapos MT5, continue. Piliin nyo ang ultra low micro. Pang maliitan lang muna ka-trade. Have a partner code, ilagay nyo ka-trade. Bibiano Forex, continue. Tapos ilagay nyo yung password na gusto nyo. Tapos complete. So ito ka-trade, pag i-check nyo yung account niyo, meron na kayong XM ultra low micro account. Ayan. Ayan. So, wala pang laman. Okay? So, balik muna tayo sa slides natin. Okay, so mamaya magte-trade tayo. Tuturo ko sa inyo actual. Ang lot size natin ay 0.1. Ito yung ultra low micro lots. Tapos, kapag tumaas yung presyo ng gold ng $1, kapag nakabuy tayo, kikita tayo ng 0.1 US dollar. Kapag tumaas ng $10, kikita tayo ng $1. Okay? Kapag tumaas ng $100, kikita tayo ng $10. Ganun yun. Okay, so para makapagsimula kayo, okay? So, understand the basics. Yun lang naman, currency pair, pips, slots. Yun lang. Itong leverage, hindi na kailangan, naka-default ng leverage natin na 1:1,000. Hindi na to importante. Ang importante yung lot size natin. Kasi dito natin makokontrol yung risk natin. Kung magkano yung kikitain natin or malulugi sa atin. Okay? So, practice demo account. May demo account rin dito sa XM. So, create nyo account na ulit kayo. Tapos, ito, may demo account. Tapos, pwede kayo mag-practice. Para yung tinitrade nyo, parang play money lang. Tapos, choose the regulated broker. Yung license na regulated ng ASEC, SISEC, FCA. Kaya ito yung ma-recommend ko sa iyo. Punta kayo sa www.bibianoxm.com. Yan ang legit na merong micro account. Tapos mag-fund kayo sa micro account nyo ng $10. Okay? Pero yun yung ano natin sa trading account So meron pa tayong storage account. So mamaya. So trading plan, yung entry at exit. So may signal tayo sa Telegram. So mag-PM ka sa Facebook para maka-join ka sa Telegram. So may signal tayo kung saan tayo bibili sa gold or saan magsisell. So ayan, $10 trading strategy. Okay, gold lang iti-trade natin. Time frame 5 minutes. Okay, lot size 0.1 micro lots. Risk per trade $10. So all in na to sa account natin. Okay, mag-deposit lang tayo ng $10 pero meron tayong storage account na $100. So syempre hindi natin uubusin yung $100 natin. So ita-transfer lang natin sa kabilang account yung $10 para yun na yung stop loss natin. So, ang take profit natin ay $20 or $30. So, 1:2 or more ratio. Okay? So, ayos na, di ba? So, kapag nag-profit, withdraw. Okay, example, yung $10 natin, naging 30. So, withdrawin natin 20, iwan lang natin yung 10. Okay? Ilagay lang natin sa storage account natin. Max trade, 1 to 4 trade open at a time. So, ito, gagawin natin to. Ituturo ko sa inyo actual. Magte-trade tayo. Okay? So, yung entry, saan tayo magbabuy, saan tayo magsisell, mayroon tayong signal sa Telegram, may analysis tayo. Join lang kayo, mag-PM lang kayo sa Facebook. Okay, so mag-actual trade na tayo. Okay, so ito yung ultra low account natin. So, ultra low micro, 0 yung balance natin. Pero dito sa standard, ito yung storage account natin. So dito, dapat meron tayong dalawang account. Yung storage account, saka yung trading account. Yung storage, kahit anong account yon, yung default na standard account, lagyan natin ng $100. So dito kasi, standard to, malakihan to, saka mataas yung spread. So dito tayo sa ultra low micro magte-trade. So example, may $100 tayo. Okay? So yung 10 lang yung ilagay natin dito. So $10 lang ang ilalagay natin. So 10% lang. So yun na yun, all in na yun. Kapag nadoble,
maging 30. So, withdrawin natin yung 20, lipat natin dito sa standard. So, ma-stack sa storage natin, iwanan natin yung 10. So, kapag na-loss yung 10, so meron pa tayong 90, di ba? So, lagay ulit tayo ng 10. Kapag nag-profit, withdraw naman, balik. Okay, so ito, nag-deposit ako. $100 lang to, pero may bonus, kaya naging 199. Pero hindi pwedeng mag-trade dito, mataas yung spread. Hindi pwedeng pang maliitan. So, ta-transfer natin yung $10, manage. Okay, click natin ang transfer. Okay, acknowledge. So, piliin natin itong ultra low micro. Transfer natin ng $10, okay? So, switch natin yung account. Ayan. So, switch natin. So, ito na yung ultra low micro natin. Meron tayong $10. So, ilalagay na natin to sa cellphone natin para makapag-trade tayo. Click natin ang manage, MetaTrader login details or account information. Okay, so kailangan yung i-download ang MetaTrader 5 app kasi dito tayo magte-trade. So, search na lang sa App Store ninyo, okay? So, open natin, ilalagin natin dito yung MT5 account natin. So, nakalagin na ako. Kaya, ito. Add ako ng account. Okay? So, una, isearch nyo lang ang XM Global. Ayan, tapos lalabas yung XM Global Limited. Click nyo yan. Tapos, lalabas dito, server login password. So, yung server, makita natin yan dun sa account natin. So, dito natin makita yung server natin. Ayan. XM Global MT58. So, hanapin natin yung 8. Tapos, yung login details natin, ito yon, yung MT5 ID natin. Tapos, lagyan natin yung password natin nung ginawa natin yung account. So, pwede kayong gumawa ng hanggang 10 MT4 or MT5 account sa loob ng XM nyo. Invalid. So, pag nagkamali kayo ng login, pindutin nyo lang ulit. Double check niyo yung ito. MT5 ID 324114. So, maring magkamali kayo sa password or server, dapat ayusin nyo. So, yan, nakalagin na tayo. Yan, so meron tayong $10. So, makita natin, may balance na tayo ng $10. So, punta tayo dito sa quotes, itong quotes. Yan. Quotes, tapos i-search natin dito. Hanapin natin ang gold. Okay? So, gold, micro, hashtag. So, yun yung select natin. Tapos, X na natin to. So, lalabas yan dito. So, click natin yan. Open natin ang chart. Okay? So, dito natin makita yung chart ng gold. Okay? So, dito, pwede natin adjustin to. Ayan. Dito sa price banda, touch lang natin. Tapos, dito sa gitna, pwede natin palakihan. Depende sa iyo kung ano gusto mong view. Okay? So, dito na tayo magte-trade ka-trade. Dito na natin pipindutin kung magbabuy ba tayo or magsisell. Okay? So, paano natin malalaman kung magbabuy ba tayo or magsisell? So, sa Telegram na yan ka-trade, meron tayong signal. Okay? So, example, punta tayo sa Telegram. Okay? Ito yung analysis ngayon sa Telegram. Yung price ng gold, okay, kapag dumating dito sa 4517, ito 4517 banda, so pwede tayong mag-buy. Okay, ito yung MT5 natin, ito yung analysis na pag dumating dito sa level na to, ayan. So, yung line na yan, ito yun mismo, yung line na yan. Lagyan natin ng line to. Okay? So, yan. Yung analysis dito yan, na pag dumating dito, pag lumusot dito sa baba, pwede siyang dumiretso hanggang dito sa 440. Okay? So, yan yung posibleng target mo. Pero pag hindi siya lumusot, pwede siyang bumalik pataas. Ayan, pwede siyang bumalik dito sa minor, major resistance. Ibig sabihin, pwede tayong mag-buy dito. Okay? Kung hindi siya lulusot, di ba? Pwede tayong mag-buy. So, example, mag-buy tayo. Balik tayo dito sa ano natin, sa cellphone. So, click natin to, ito, para lumabas yung trade button. So, lalabas dito yung sell or buy button. So, dito, yung gitna, yun yung lot size or yung volume. So, yun yung palitan natin ng 0.1. So, ito yung minimum trade, minimum lot sa ultra low micro account. Okay? So, example, mag-buy tayo. Hindi ma-break to. So, click natin ang buy button. Accept natin yan, accept. Okay? So, basta't pag-aralan nyo lang yung analysis, itong mga picture dito, kasi may, ayan, may mga
ina-upload tayo dyan na analysis. Kagaya ito kanina, yung hindi pa nag-touch dito sa baba, dito pa yung presyo. Ayan, bumaba hanggang dito. Dito daw mag-buy. Okay, pag nag-buy tayo, pwedeng tumaas dito banda. Okay? So, pag-aralan nyo lang yung analysis, yung mga picture. So, ayan, naka-buy na tayo trade. Kung pupunta tayo dito sa trade, gitna natin to. Kung pupunta tayo sa trade, ayan, meron tayong buy trade. So, negative pa ng 0.14 yan. Okay, so set up na natin yung strategy natin. Ang strategy natin dito, yung $10 natin, kumita ng mga 20 US dollar. So, kapag dumiretso sa pababa, pwede tayong malugi. So, example, dumiretso sa pababa, click natin yung trade natin yung line, tapos lalabas tong SL. Pwede tayong hilain kung hanggang saan malulugi yung 10 US dollar natin. So, ang layo, hanggang dito pa yan malulugi, 10 US dollar. So, imposibleng malugi yan agad, di ba? So ngayon, kapag tama yung analysis natin, hindi lumusot dyan, okay, kapag tumaas, so dagdag tayo ng buy, ito dadamihan natin yung buy trade natin. So set mo natin yung TP natin, TP, or target profit. Dito, pwede tayong gumita dito, pag tumaas yung price, pabalik dyan, kasi yun yung nasa analysis Ayan, so pwede yung bumalik yung price dito dito banda. Ayan, so lagyan natin dyan yung take profit natin, kunwari dyan yung target natin. So itong isang trade na to, pwedeng kumita ng 3 US dollar. Okay, so ang strategy natin, na kapag tama yung analysis natin, magdadagdag tayo ng buy trade. Pero pag mali, hayaan lang natin. So hanggang dito pa yung maubos yung 10 US dollar natin. So ang layo pa. So ibig sabihin, pwede siyang buwaba, pero hindi yan abot, pwedeng bumalik pataas, may chance pa. Pero kapag tama yung analysis natin, sakto, galing dito, tumaas, so magdagdag tayo ng buy trade. So itong trade natin una, pwedeng kumita ng 3 US dollar, so pwede tayo magdagdag ng pending order ang tawag. So pindutin lang natin to yung screen, lagyan natin ang trade, tapos itaas natin to, okay? So dahil naka-buy tayo, tapos sa baba yung buy natin, pag tumaas, magdadagdag tayo ng buy, pindutin natin ang buy stop. Kapag naka-sell tayo, sell stop naman. So add buy stop. Okay, so ito yung pending order natin na buy. Pwede natin i-scroll natin to na kapag tumaas dyan, okay, pag tumaas dyan, magdadagdag tayo ng buy trade. Okay? At ang TP, pwede natin ilagay yung TP natin dito din. So, mga 2 US dollar din yan. So, 5 US dollar na yan, yung dalawang trade. Okay? So, pag tumaas pa, magdadagdag pa tayo. Example, tumaas pa dito. Trade. Okay? Buy stop. Add buy stop. Adjust natin. Example dito yung pag tumaas dito, magbabay pa tayo. Ayan. Lagyan natin TP natin. Ayan, mga 2 US dollar pa rin. Okay. So, pag tumaas pa, example, trade, buy stop. Add buy stop. So, dito, pag tumaas pa dito, buy pa tayo. Lagyan natin yung TP natin. TP natin dyan. Okay, modify. Done. So, yan. Meron tayong 4 na trade kapag na-open yan lahat. So, ito, pwede mag-profit ng 3 US dollar. Ito naman, 2.4. So, nasa mga 6 na. Plus ito, 1.2, mga 8. Ito, mga 2, mga 10 US dollar yung maging profit. So, 1:1 lang yung setup na ito kasi malapit yung target Pero kapag maganda yung setup, example dito yung take profit, na kapag tumaas dyan, example dito yung target natin. Yung isang TP pa lang, 6 US dollar na. Itong isang TP, 6 US dollar din, 12. Tapos ito, 7, 19 US dollar. Ito pang isang TP, 7. So nasa mga 26 US dollar yung maging profit natin dyan. Kapag dumiretso pataas yan. So, pwede ka pang magdagdag ng, yan, kahit hanggang 5 trade yung gagawin mo. Example, magdagdag ka pa dyan ng buy trade, buy stop, okay? Place a buy stop. So, dito mo ilagay. Ikaw na bahala, mag-adjust, magtingin kung saan mo ilagay yung mga buy stop mo. Basta't yung punto natin dito na titingnan natin yung analysis, kapag tama na tataas siya, so, naka-ready na yung mga buy trades natin. Kapag dumiretso yan pataas, mag-TP yan dito. Automatic, ma-close lahat ng trade. Okay? Pero kapag bumaba naman, kapag dumiretso sa pababa, isang trade pa lang yung na-open,
So, ang haba naman ng PC natin, hindi tayo basta-basta malugi yung 10 US dollar. So, mas malaki yung maging trade natin. Kapag tumaas, ma-open yung apat na trade, tapos bumaba siya ulit, yun, medyo malapit-lapit yung stop loss natin. Okay? Or ma-liquidate na yung account natin. Okay? Pero pag nakuha natin yung analysis, so check natin yung analysis naman. Okay? So, pwede naman tumaas yan hanggang dito sa 4,559 or hanggang dito sa 4,576. Dito sa pinakataas. Pwede siyang tumaas hanggang doon. Basta di siya lumusot dito. So, yun lang naman. So, yun lang naman ang strategy. Okay? Kapag nagkamali tayo ng trade, malulugi tayo ng 10 US dollar kapag mali yung analysis. Pero kapag nag-profit naman yung analysis natin, okay, tumaas hanggang dito sa pinakataas, mag-profit naman tayo ng mga 30. Ibig sabihin, 1:3. Okay? 1:3 yung risk-reward ratio. So, ibig sabihin, sa 3 beses, okay, 3 beses ka nagkamali or nalugi, 1 beses ka lang na tumama. Okay? Profit ka or break even ka lang, di ba? So, yun yung kagandahan kapag okay, maganda, ganito yung strategy yung gagamitin natin. Mataas yung risk-reward ratio natin. So, makita natin yung mga trades natin dito sa trade. Dito makita yan. Okay? So, automatic na yung mako-close yung trade natin kapag na-hit yung take profit natin. Kasi nag-set tayo ng take profit or target profit, TP. Automatic yan. Pwede mo rin i-manual close. Example, di pa na-reach yung TP mo, di pa inabot dito, tapos gusto mo ng, kumita ka na ng 15 US dollar. Pwede mo i-manual close, i-hold mo lang, tapos close position mo lang. Mako-close lahat yan. So, yung trading history mo, makita mo dito yan lahat. So, magkano yung pwede mong kitain? So, nakadepende yan. Example, ngayong araw, nakapag TP ka lahat. Okay? So, pwede kang mag-profit ng 30 US dollar sa account mo. Okay? So, depende na yan sa galaw ng gold at yung analysis natin sa Telegram. Pwede ka rin gumawa ng sarili mong analysis. So, halimbawa, nag-profit ka na ng 30 US dollar, naging 40 na ito. So, ang gagawin mo, i-transfer mo na agad ang 30. Punta ka lang sa manage, tapos transfer. So, dito sa account mo, ipasok mo doon sa storage account mo. Okay? Para safe, hindi na madamay yung profit mo. Kung malugi man yung 10 lang. So, nalipat mo na dito yung 20 US dollar. Ngayon, kapag nalugi yung 10 mo, okay, so galing naman dito sa storage mo, dito, maglipat ka naman, i-transfer mo naman, mag-transfer ka lang ng 10 pang trade mo. So, ganun lang kasimple. Yan, gusto mo i-cash out na sa GCash mo or bangko, pwede rin. Pwede mo na i-cash out. So, yun lang naman ang strategy natin ka-trade. Napaka-simple lang naman, basta't makasali ka sa Telegram. PM nyo ako sa Facebook. Yung may blue check ha, maraming scammer, fake account. Nagpapabayad, nang hihingi ng ganyan, VIP, signal, wala tayo nun. Libre lang yan sa Telegram ko. Basta yung Facebook ko may blue check at walang bayad. Marami akong followers, hindi ako nag-message ng una, hindi ako nag-a-add. Kayo mismo yung mag-message sa akin, magre-reply lang ako. So, risk management, number 1 priority sa trading kasi mataas yung risk dito, pwedeng malugi ang capital natin. So, ang standard rule ay 1% ng account per trade. Okay? So, ito kasi, itong strategy nito, nakalagay lahat ng capital mo. Example, 100 US dollar nakalagay. So, dapat per trade mo, malulugi ka lang ng 1 US dollar. So, yun yung 1%. Pero sa strategy natin, siniparate natin. Yung dineposit natin, 10 US dollar, 10% ng account natin kasi 100 US dollar yung storage natin. So, 10% yun. So, medyo mataas na yung risk nun. Kung gusto niyo na mas safe na risk pa, so, pwede kayo mag-deposit sa storage niyo ng 1,000 US dollar pero yung iti-trade niyo sa trading account ay 10 US dollar lang. So, masusunod niyo ang 1% rule. So, kapag malugi kayo o 10, ang dami niyo pang bala, di ba? So, yun ang punto doon. Kasi may panahon na marami kang lugi, pero pag panahon na nag-profit ka naman, may pambawi ka pa. Marami ka pang capital. Tapos, position sizing. Dapat yung lot size mo, tama. So, yun yung lot size natin kapag 10 US dollar, 0.1 micro lots. So, yun ang lakihan kasi yun nga, mas lalaki yung risk niyo. Risk-reward ratio, dapat at least times 2. So, kung nag-capital tayo ng 10 US dollar, so dapat target 20 US dollar yung profit to 30. Mas mataas dapat. Okay? Para kahit mababa yung win rate mo, kahit mababa sa 40%, profit ka pa rin. Kahit mas marami yung loss mo. Kasi mas malaki eh. Mas malaki yung profit mo kaysa sa loss. So, mga common mistakes ng beginner, common mistakes ng beginners, over-leveraging,
over leveraging, okay, gumagamit ng mataas na leverage, ibig sabihin nakagamit sila ng mas mataas na lot size. So tayo, hindi niyo na kailangan, so tayo sundin lang natin ang 1:1,000 default na leverage. Tapos, default na lot size natin, yung sa 10 US dollar, 0.1 microlots. Yun lang. Pag nilakihan mo pa yung lots mo, sa lots lang yan nagko-control. Pag nilakihan mo, okay, mas mabilis malugi. Emotional trading. Okay? So, naglo-loss na yung trade mo, deposit ka agad, gusto mong habulin, ayaw mo nang malugi. Wag na, hayaan mo nang malos yung 10 US dollar, may 90 US dollar ka pa naman. Hayaan mo malugi yun. Hintayin mo lang siyang malay mo, hindi pa bumaba. Hindi umabot sa stop loss mo, tumaas ulit, di ba? Tapos, skipping demo. So, nag-straight ng real money, hindi pa na-try ang demo. So, dapat mag-demo account muna kayo kasi iba rin yun na-experience nyo muna mag-trade para maiwasan yung pagkakamali. Mahirap kasing magkamali tapos tunay na pera na. Okay? So, yun lang, medyo walang thrill, excitement kapag demo lang. Basta, kahit kumita ka ng malaki, hindi ka masaya. Ang importante kasi ng demo account na masubukan mo lang, magamay mo lang, mapamiliarize mo lang yung mga pipindutin, okay? Para maiwasan yung pagkakamali. Pag okay ka na, pwede ka na mag-real. Tapos walang stop loss. So dito sa strategy natin, parang wala tayong stop loss dahil 10 US dollar, all in na yun. So yun na yung parang stop loss na natin, 10%. So may stop loss pa rin tayo kasi may storage account naman tayo. Tapos merong yung trading account natin, yung 10 US dollar. Yung iba kasi, nasa isang account lang, 100 US dollar, walang stop loss, ubos yung 100. Isa 10 lang naman yung nakalagay. Yun na yun. Tapos too many pairs, maraming day-trade. Example, nalugi sa gold, bumunta sa Euro USD, ganyan. So, focus lang tayo sa gold muna. No trading plan. Walang plano kung saan mag-buy, mag-sell, mag-take profit, mag-exit, stop loss, ganun. Or malugi yung account. So, ang kagandahan, dahil meron tayong Telegram, may guide na kayo galing sa akin. At libre lang kayong sumali sa Telegram. Trading psychology. So, yung mindset mo yung pinaka-importante kumpara sa strategy mo. Dapat may patience ka. So, nagsisend ka ng mga signal. Tingnan mo maigi yung mga setup kung maganda bang mag-buy or mag-sell. Yan, nakadepende sa yan. Okay? So, pag mas maganda yung timing mo, mas maganda yung trade mo, mas mataas yung chance mo mag-profit. Okay? So, sa gold pala ka trade, magbabuy tayo. Kapag nag-buy tayo, okay, pataas, mag-profit tayo. Pag bumaba yung price, malulugi tayo. Pero kapag naka-sell naman tayo, di ba, dalawa lang naman, buy or sell yung pipindutin natin. Kapag naka-sell tayo, baliktad naman. Kapag bababa, magpo-profit tayo. Kapag tataas, malulugi tayo. So, follow your trading plan every time. So, yun yung discipline. So, ano yung analysis mo, sundin mo na. Ano yung sinet up mo na trade, yun na. Kapag nag-profit, minsan kasi, nag-profit, klinos mo agad, sayang. Tumita lang ng $5, tumaas pa sana, naging 30 US dollar pa sana. Sayang din, di ba? So, kung ano yung setup mo, yun na yun, hayaan mo lang. Wag i-detach mo na yung emotion mo. Hayaan mo lang. Kung malos, okay? A loss is just a cost of doing business. Kasama sa negosyo yan, malugi. Okay? Kapag malos, $10, okay lang. May $10, deposit ka ulit ng 10 US dollar, transfer ka ulit. Consistency. Dapat, kahit maliitan, consistent naman yung profit. Hindi yung pumaldo ka nga. Paldo ka agad, 100 US dollar mo, capital, total capital, naging 500, one time. Pero isang lugi lang, ubos naman. Maigi na yung pa 20, 30 US dollar. Okay, kung panay-panay naman, unti-unting lumalaki yung account mo. Okay, ito nga 2 to 5% nga lang kung malaki yung capital mo. Sobrang ganda na. Okay? Pero dito sa ginagawa natin, high risk pa nga ito dahil 10% account natin yung trade natin. Di ba? So, pag nag-profit, times 3, mga 30% na yung profit mo sa isang araw. So, sobrang high risk pa nito. Pero maganda naman yung naging resulta. Pero ito lang, aim ka lang ng malitan, ikaw nang bahala mag-adjust kung ilang target mo para mas safe yung account mo, para mas consistent ka. Your growth roadmap. So, start ka muna sa demo account, 1 to 3 months. Pero tingin ko sa panahon ngayon, mabilis na lang. Okay? Ang mga tao ngayon, mabilis matuto. Mga 1 week lang na demo, magamay mo lang.
Pwede ka na dito sa micro account kasi may guide naman tayo sa strategy tapos may signal tayo sa Telegram, pwede na. Okay? Tapos kung nakita mo maganda yung performance, mga 3 months to 6 months, pwede ka nang maglaki ng capital. Pwede mo nang gawing $200 yung capital mo. So $20 per trade ka na. Depende sa kaya mo. Okay? Kung gusto mo nang malaki yung capital mo, barya lang sa yung 100,000, okay? 1,000 or $2,000. So pwede kang mga $200 per trade. So start small, stay consistent. So yung $10, okay? So parang tuition fee nyo lang yan. Natutunan nyo ang trading. The best financial education na nakuha ninyo, natutunan ninyo. At galing yan kay Bibiano Forex ng libre. Okay, ka-trade. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko at syempre, i-follow nyo ako sa Facebook.